Sa buong kasaysayan, may mga nakakatakot na nilalang na naghari sa mundo, at tila ang pinakamalalaki at pinakamapanganib sa kanila ay matagal ng extinct. Para sa listahang ito, hindi ko isasama ang mga sikat na hayop tulad ng Spinosaurus o T-Rex o ang karamihan sa mga dinosaur. Number 10, Gigantopithecus. Ang nilalang na ito ay isang dambuhalang ape na malapit na kamag-anak ng orangutan na gumala sa mga bamboo forest, gubat, at bundok ng China, India, at Vietnam noong panahon ng Pleistocene. Isa itong vegetarian pero siguradong hindi ito masarap sa mata. Maaari itong lumaki hanggang 3 metro at tumimbang ng hanggang 1,200 pounds. Ang lakas nito ay walang duda na katangi-tangi at malamang na nagpanatili ritong ligtas mula sa karamihan ng mga predator, at malamang na hindi ito mag-aatubiling gamitin ang lakas nito laban sa tao na masyadong lumapit sa kanya. Na-extinct ito 300,000 taon na ang nakalilipas, posibleng dahil sa overhunting ng mga unang tao o resulta ng climate change. Number 9, 3-foot-long scorpions. Opisyal na kilala bilang Pulmonoscorpius. Ang mga nilalang na ito ay katulad ng mga alakdan ngayon pero maaaring lumaki hanggang 1 metro ang haba at armado ng matatalim na sipit at isang makamandag na tibo. Hindi alam kung gaano nakamamatay ang laso nito, pero sa dami ng itinutusok nito sa bawat atake, malamang na ito ay napaka-deadly. Noong panahong nandito ang mga ito, mayroon ding mga higanteng ipis na kasing laki ng pusa, mga tutubi na kasing laki ng lawin, at mga kamag-anak ng millipede na hanggang 3 metro ang haba. Number 8, Giant crocodiles. Kung hindi pa sapat ang mga normal na buwaya, mayroon ding nilalang noon na kilala ngayon bilang Purosaurus, na higit sa doble ang laki ng regular na buwaya. Nabuhay ito sa South America, 8 milyong taon na ang nakalilipas at lumalaki hanggang 13 metro ang haba, higit sa doble ng haba ng pinakamalaking species ng buwaya na buhay ngayon. Kayang-kaya nitong lulunin ang isang tao ng buo. Ang mga higanteng buwayang ito ay kayang makipag-away sa mga T-Rex at manalo. Number 7, Quetzalcoatlus. Walang duda na ito ang pinakanakakatakot na nabubuhay na bagay na nanggaling sa langit. Ang mga nilalang na ito ay mga higanteng predatory birds na kasing taas ng giraffe. Ang ilan sa kanila ay may wingspan na 12 hanggang 15 metro, na kasing laki ng isang maliit na eroplano. Ang kakaiba sa kanila ay ang proporsyon ng kanilang katawan, mayroon silang napakahabang binti, leeg, at tuka, at napakaliit na katawan pati na rin ang medyo maikling pakpak. Naniniwala ang mga scientist na hindi sila nangingisda sa hangin, kundi naglalakad sa lupa para manghuli ng anumang hayop na kaya nilang mahuli at lulunin ng buo, at maaaring kabilang doon ang mga nilalang na kasing laki ng aso o tao. Number 6, Megalodon. Ang dambuhalang extinct na nilalang na ito ang pinakamalaking species ng pating na nabuhay sa mundo. Karaniwang iniisip na kamukha ito ng modernong Great White, gayunpaman, habang ang Great White ay lumalaki hanggang 20 feet at mahigit 7,000 pounds. Ang Megalodon ay tinatayang nasa 60 feet ang haba at tumitimbang mula 50 hanggang 100 tons. Na-extinct lang ang Megalodon noong 2.6 milyong taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, madalas nitong nakakasalamuha ang mga hayop na nandito pa rin ngayon gaya ng mga higanteng sea turtle, porpoise, at maging mga balyena. Kung nandito pa rin sila, isa lang itong dahilan para huwag nang lumapit sa dagat. Number 5, Gorgonops. Bago pa dumating ang mga dinosaur, ang planeta ay puno na ng mga higanteng nakakatakot na halimaw. Isang halimbawa ay ang Gorgonops, isang hayop na nabuhay 260 milyong taon na ang nakalilipas bago pa naging dominanteng predator ang mga dinosaur. Sa haba na 6 hanggang 10 feet, ang Gorgonops ay isang mabilis at mabangis na predator kaya mabilis itong umakyat sa tuktok ng food chain. Nakatulong din na ang Gorgonops ay may malalaking pangil na halos lumampas na sa ibabang panga nito. Number 4, Terror birds. Ang mga ibong ito ang mga top predator sa South America at bahagi ng North America bago sila napalitan ng mga malalaking pusa at iba pang carnivorous mammals. Hindi tulad ng Quetzalcoatlus, hindi sila nakakalipad pero napakabilis tumakbo, ang ilan ay kasing bilis daw ng cheetah. At syempre, napakalaki nila, kung saan ang pinakamalaking species ay lumalaki hanggang 3 metro at tumitimbang ng kalahating tonelada. Ang pangunahing sandata nila ay ang kanilang ulo na maaaring umabot sa 1 metro ang haba na nagpapahintulot sa kanila na lumulo ng biktima na kasing laki ng aso sa isang lunok. Dahil sa hugis kawit na dulo ng kanilang tuka, ang mga terror bird ay kayang pumatay at kumain ng biktima na mas malaki pa sa aso, kabilang ang mga kabayo, kamelyo, at tao kung nandyan sila noong panahong iyon. Number 3,
Titanoboa bilang pinakamalaking ahas na nabuhay, ang titanoboa ay lumaki ng higit sa 15 metro ang haba at tumitimbang ng mahigit 1 tonelada. Nabuhay ito sa mainit na klima ng tropiko 60 milyong taon na ang nakalilipas. Pinapatay nito ang kanyang biktima sa pamamagitan ng pagpigarito tulad ng modernong boa constrictor at halos wala itong hindi kayang pigain na parang tube ng toothpaste. Ibig sabihin, kakainin ka nito tulad ng pagkain ng buo sa isang guinea pig, kaya dapat kang maging masaya na extinct na ito. Number 2, Arthropleura. Kung nakakita ka na ng centipede o millipede na gumagapang sa iyong bakuran at naisip mong nakakatakot iyon, o baka nakarinig ka na ng tungkol sa giant centipede, maaaring hindi mo gustong malaman ang tungkol sa Arthropleura. Sila ay mga dambuhalang millipede na maaaring lumaki hanggang 3 metro ang haba. Ang mga ito ay halos walang predator, at hindi sigurado kung sila ba ay predator o hindi, pero kahit ano paman, malamang na hindi mo gustong makasalubong ang isa sa mga ito. Number 1, Mosasaurus. Ayon sa mga fossil, ang Mosasaurus ay maaaring umabot sa 50 feet ang haba, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking marine predators sa kasaysayan ng mundo. Ang ulo ng Mosasaurus ay parang sa buwaya, na puno ng daan-daang matatalim na ngipin na kayang pumatay kahit sa mga kalaban na may makapal na balat. Halos 3 beses ang laki nito sa Liopleurodon, ang Mosasaurus ay kayang kumain ng maliit na bangka sa isang kagat.